Ang pamilya nina Elena, Dodong, Gracia, Jake at ang kanilang asong si Tony ay masaya sa kanilang bagong bahay sa Ampid, San Mateo, Rizal. Matagal nila itong pinag-ipunan kaya't tuwang-tuwa sila nang tuluyang maipatayo ito. Maliit man, ngunit maaliwalas, ito ang perpektong lugar para sa kanilang pamilya. Ngunit hindi nila alam ang lupaing kinatatayuan ng kanilang tahanan ay may madilim na nakaraan. Matapos ang ilang buwan ng paninirahan, napansin nila ang kakaibang mga pangyayari. Minsan, maririnig nila ang mga yapak sa sahig sa kalagitnaan ng gabi. Sa kusina, ang mga plato ay tila biglang gumagalaw ng walang dahilan. At si Tony, ang kanilang aso, ay madalas tahol ng tahol tuwing 12:00 ng hating gabi habang nakatingin sa isang sulok ng bahay. Isang gabi, habang natutulog ang pamilya, biglang nagising si Elena sa mga yapak na tila nanggagaling sa kanilang sala. Akala niya'y si Jake o Gracia iyon, kaya't bumaba siya upang tingnan. Ngunit pagdating niya sa sala, isang matandang babae ang nakita niyang nakatayo malapit sa bintana. Mahaba ang buhok nito, suot ang isang kupas na daster at nakatingin sa kanya ng malamig. Nanlamig si Elena sa takot at agad na tumakbo pabalik sa kwarto. "Dodong, may tao sa sala!" nanginginig niyang sabi sa kanyang asawa. Agad namang bumangon si Dodong at kinuha ang kanyang itak. Ngunit pagdating nila sa sala, wala ng tao. Kinabukasan, ikinuwento ni Elena ang nangyari sa kanilang kapitbahay. Ayon sa kanila, ang lupang pinagtayuan ng kanilang bahay ay minsang tinirhan ni Aling Nena, isang matandang babae na nabuhay ng mag-isa sa lumang barong-barong na dating naroon. Namatay umano si Aling Nena sa isang aksidente. Nadulas siya sa kusina habang nagluluto at natagpuan ng wala ng buhay makalipas ang ilang araw. Simula noon, sinasabing hindi pa rin umaalis ang kanyang kaluluwa sa lupaing iyon. Binalewala muna ng pamilya ang kwento, ngunit habang tumatagal, lalo lamang tumitindi ang mga kababalaghan. Isang gabi, habang nanonood ng TV si Gracia at Jake, bigla na lang naputol ang kuryente. Ang liwanag ng buwan lamang ang nagbibigay ng liwanag sa sala. Napansin ni Gracia na may nakaupo sa sulok ng kwarto, si Aling Nena. Napasigaw si Gracia, dahilan upang magsitakbuhan sina Dodong at Elena papunta sa sala. Ngunit bago pa man nila maabot ang lugar, narinig nilang mahinang boses ng matanda. "Ito ang aking tahanan. Bakit ninyo ako pinaalis?" Nagpatawag ng pari ang pamilya upang magpadasal sa kanilang bahay. Habang nagaganap ang dasal, biglang nagpakita si Aling Nena sa lahat. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na siya nakakatakot. Mukha siyang nalulungkot at nangingilid ang kanyang mga luha. "Hindi ko gustong manakot," sabi niya. "Nabubuhay ako rito ng mag-isa at dito rin ako namatay. Ang lugar na ito ang tanging tahanan ko." Nang matapos ang dasal, dahan-dahang naglaho si Aling Nena kasabay ng isang malamig na hangin na dumaan sa buong bahay. Simula noon, wala nang nakitang kakaibang pangyayari sa kanilang tahanan. Ngunit bawat anibersaryo ng kamatayan ni Aling Nena, nag-aalay ang pamilya ng dasal at kandila para sa kanyang kaluluwa bilang tanda ng respeto sa nakaraang nagmamay-ari ng lupang kanilang tinitirhan. Ang bahay nila sa Ampid ay nanatili bilang kanilang masayang tirahan, ngunit lagi nilang naaalala ang kwento ni Aling Nena, isang paalala na ang bawat lugar ay may kwento at ang bawat kaluluwa ay naghahanap ng katahimikan.